Paano kung ang pinakamalaking banta sa tagumpay mo ay hindi yung pagkabigo, kundi yung mismong tagumpay? Ho, grabe. Parang ang bigat agad ng tanong na yan, ha? 'Di ba? Kasi isipin mo ito, para sa iyo na nakikinig ngayon, baka naabot mo na yung lahat ng goals mo. Dumami yung followers mo, umapaw ang bank account mo, nakuha mo yung promotion. Oo, yung panlabas na okay lahat. Tama, pero sa loob-loob mo, pakiramdam mo, walang nagbago. O mas malala, pakiramdam mo naubos ka. Kaya para sa'yo na nakikinig, na uhaw sa kaalaman at gustong umiwas sa kinatawag nating information overload, sadya naming ginawa ang masinsinan talakayang ito. Eksakto. Gusto nating talagang kunin yung pinakakalaman kung ano nga ba yung tunay na nagiiwan ng pamana o yung legacy. Ayon, kaya ang mission natin ngayon ay i-analyze at unawain yung dokumentong pinamagatang Beyond Success, A Life That Multiplies. Okay, himayan natin ito. Ang tekstong ito ay naglalatag ng isang napakabigat na premise. Oo, at sinasabi rito na yung modernong definisyon ng tagumpay natin ngayon ay madalas nagiiwan sa atin ng kahungkagan dahil nakatutok tayo sa tinatawag na achievement without transformation. So parang tagumpay na walang panloob na pagbabago. Ang nakakabighani rito ay kung paano nito direktang sinasalungat yung kasalukuyang kultura natin ngayon. Kasi ipinapakita ng dokumento na sa pananaw ng kaharian ng Diyos, based doon sa biblical na framework ng author, baligtad yung sukat niya kumpara sa mundo. Paano baligtad? Kasi ang tinitignan niya ay kung sino yung tao sa loob at hindi lang kung ano yung kaya niyang i-produce o gawin. Hindi naman sinasabi ng teksto na masama ang maging masipag. Oo. Kailangan din naman nating kumita at lumago, di ba? Totoo yan, bahagi ng buhay yan. Pero inilalagay nito yung panloob na pagkahubog bilang mas mahalaga kaysa sa anumang panlabas na tagumpay. At napapanahon yan. Kasi kapag tiningnan natin ang kultura natin ngayon, lalo na sa social media at sa corporate world, nasusukat ang tagumpay sa tatlong pangunahing bagay. O yung tinatawag nilang Holy Trinity ng modern success? Tama. Una dyan yung visibility o yung pagiging sikat. Yung tipong nakikita ka lagi, relevant ka. Pangalawa, productivity. Yung walang tigil na paggawa. Dapat lagi kang may bagong output, bagong project, bagong post. Oo, bawal mabakante. At pangatlo, expansion. Paglago ng numero, paglawak ng sakop o paglaki ng kumpanya. At nililinaw ng source natin na ang mga bagay na ito ay hindi naman likas na masasama. Ang nagiging panganib lang ay kapag nagiging mapanlinlang na ang mga sukatang ito. Yung tipong akala natin dahil sikat tayo o marami tayong nagagawa, nasa tama na tayong landas. Ayun, ekslakto. Kasi ayon sa teksto, ang panlabas na paglago ay hindi otomatikong katumbas ng panloob na pagunlad. Ibinabaik tayo ng author sa isang napakalalim na tanong mula kay Jesus sa Marcos 8:36. Ano yung tanong na yun? Ang sabi doon, ano ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngulit mapapahabak naman ang kanyang kaluluwa? Ito yung pinakaubod ng babala. Grabe, ang bigat nun. Oo. At kasama rin dyan yung ideya na kahit ang tinatawag na espiritual na aktibidad tulad ng pag-oorganisa ng malalaking religious events o kahit pangangaral ay pwedeng maging maskara. Maskara? Paano? Sabi nga sa Mateo 5:8, pwedeng igalang ng tao ang Diyos gamit ang kanyang mga labi, ngulit ang kanyang puso ay malayo pala. Pag binuksan mo yung app, wala naman palang laman na data. Walang laman yung mismong mensahe. Puro ingay lang. Ang ganda ng analogiyang yan. Puro ingay pero walang laman. Pero teka, magtatanong ako at gusto kong hamunin ng kaunti yung konseptong ito. Masama ba talagang maghangad ng malawak na impluwensa at maging labis na produktibo? Lalo na kung para naman ito sa isang magandang layunin. Pakinggan atin, paano ang magandang layunin? Halimbawa, nagtatayo ka ng non-profit organization para sa mga mahirap. Kung marami kang matutulungan dahil sikat ka at mabilis kang mag-expand, hindi ba mas maganda yung marami kang lararating? Isang napaka-valid na punto iyan at magandang pag-usapan. Sinasagot iyan ng ating source sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mekanismo ng pagbabago. Muli, hindi masama ang impluensya.
Okay. Ang problema ay pumapasok kapag yung panlabas na paglago ay pumalit na doon sa panloob na pagkahubog bilang pangunahing layunin mo. So nawawala sa focus. Tama. Kapag nangyari iyon, ang sikolohiya ng tao nag-iiba. Nagiging addict tayo sa resulta. Pwedeng makakuha ka ng malaking visibility pero nananatiling stagnant yung emosyonal at espiritual na maturity mo. So sikat ka nga, pero sa loob, immature pa rin. Eksakto. Nakakaipon ka ng impluensya, pero dahil hindi nahubog ang karakter, nagiging mayabang at nawawalan ng kababaang loob. May alam ka sa pagpapatakbo ng organisasyon, pero wala kang tunay na pagmamalasakit sa mga tao sa paligid mo. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi dadalin tayo niyan sa isang malaking kabalintunaan na nararanasan nating lahat. Ano yun? Kung ang sagot sa kahungkagan ay yung paghubog sa panloob na pagkatao natin, bakit ang dami pa ring hirap na hirap dito? Nasa information age na tayo eh. Oo nga, halos lahat nasa internet na. 'Di ba? Wala nang dahilan para maging mangmang. Abot kamay na natin ang lahat ng teolohiya, filosofiya, mga self-help podcasts, online courses. Dito pumapasok yung tinatawag ng dokumento na information paradox. At ito yung krisis sa henerasyon natin ngayon. Napakabilis ng pagkalat ng impormasyon, pero napakabagal ng paglago ng karunungan. Masyadong maraming alam pero hindi ginagamit. Oo, ipinapaliwanag ng author na sa konteksto ng pananampalataya, marami ang nag-aakala na yung conversion, yung sandali na tumanggap ka ng bagong paniniwala, ay ang dulo na ng paglalakbay. Na parang, okay, naniniwala na ako, tapos na ang usapan. Ayun. Pero ayon sa biblikal na pananaw na inilalatag dito, ang conversion ay simula pa lamang ng isang mahaba at madalas masakit na proseso na tinatawag na sanctification o pagpapakabanal. Yung nasa Romans 8:29. Tama. Ang layunin, hindi lang basta mabigyan ka ng tiket papuntang langit, kundi dahan-dahan hubugin ang pagkatao mo. May binanggit pa ngang matapang na babala si Pablo sa 1 Corinto 8.1 eh. Ano yung sabi niya? Ang kaalaman ay nagpapayabang, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ang pag-ipon lang ng impormasyon sa utak nang walang aktwal na pagbabago sa puso ay lumilikha lang ng ilusyon na mature na payo. Grabe yung ang kaalaman ay nagpapayabang. Gusto kong magbigay ng analohiya para mas ma-visualize natin ito para sa nakikinig ngayon. Sige, paano mo ilalarawan? Para kayong mga taong nanonood ng daan-daang cooking tutorial sa YouTube. Memorize na natin yung mga sangkap, alam natin kung paano hiwain yung sibuyas na parang pro, nakikipagtalo pa tayo sa comment section kung anong tamang brand ng toyo ang gagamitin. Nakikita ko nga yan madalas online. 'Di ba? Pero ni minsan hindi tayo bumili ng rekado at hindi tayo nagbukas ng kalan. Napakarami nating alam pero sa totoo lang wala tayong naluluto at wala tayong napapakain. Ganyan na ganyan ang nangyayari at nagdadala ito sa isang napakahalagang tanong para sa lipunan natin ngayon. Paano tayo nabubuhay ng tapat sa mundong ito? Oo, sa isang mundong pinapatakbo ng algorithms kung saan ang atensyon at clicks ang pinakamahalagang currency. Sa panahon ngayon na ang hirap na malaman kung ano ang totoo sa social media, hindi na nadadaan ang mga tao sa magagaling na argumento. Totoo yan. Pagod na ang tao sa puro salita. Ang hinahanap ng tao ay autentikong buhay. Iminumungkahi ng teksto na ang kredibilidad ng mensahe ay hindi nakatali sa galing magsalita, kundi sa karakter na nagdadala nito. May halimbawa ba yung text tungkol dyan? Oo, sa Gawa 4.13, namamangha yung mga pinuno sa mga apostol na sina Pedro at Juan. Nakita nilang ordinaryong tao lang sila at hindi nakapag-aral. Pero napakinggan sila ng mga tao? Oo, kasi may kapangyarihan silang magsalita dahil nakilala nilang nakasama nila si Jesus. Ganun din sa Juan 13:35, makikilala ng mundo kung sino ang tunay na alagad, hindi sa dami ng followers, kundi sa kung paano sila nagmamahal sa isa't isa. Nakakabaliw isipin na ang ultimate proof pala na gumagana ang paniniwala ay hindi yung galing mong magpaliwanag. Hindi yung galing mong makipagdebate. 'Di ba? Kundi yung pagbabago sa kung paano ka makitungo sa kapwa. So, dahil malinaw na hindi sapat ang impormasyon at kailangan natin ng tunay na pagbabago, paano ba talaga nangyayari ito? Paano i-develop yung karakter na yon?
Ayon sa source natin, may isang proseso na hindi maiiwasan, yung matagal at tahimik na pag-uhugat bago ang pamumunga. Rooted before fruitful. Rooted before fruitful, napakalaga ng bahaging ito. Ipinapakita ng author na palaging inuuna ang mahigpit na paghubog sa karakter bago ibigay ang malawak na impluensya. Walang shortcut dito. Parang kalimitan sa Biblia, ganyan, no? Oo, halos lahat ng malalaking figura sa kasaysayan ng Biblia dumaan sa prosesong ito ng pagkakabaon sa dilim. Si Moises, 40 taong nagpastol sa deserto. Si David, isang hamak na pastol na walang pumapansin bago naging hari. At si Pablo din, di ba? Dumaan sa mahabang taon ng pag-aaral bago nangaral ng malawahan. Tama. At ang pinakamatinding halimbawa na ibinigay ng dokumento ay si Jesus mismo. 30 taon siyang namuhay sa ganap na katahimikan bilang ordinaryong karpintero bago niya sinimulan ang kanyang 3 taon na ministeryo. Wow! 30 taon ng paghahanda para lang sa 3 taon ng paglilingkod. Napaka-radical yan kung ikukumpara sa kultura natin ngayon na gusto nating mag-viral bukas agad. Oo, yung instant success agad ang gusto natin eh. Kaya para sa iyong nakikinig ngayon, nakikita mo ba ang sarili mo sa sitwasyong ito? Yung tipong gigil na gigil ka ng mamunga. Gusto mo nang makita ang resulta ng mga pinaghirapan mo, pero pakiramdam mo ay naiwan ka sa dilim. Parang walang nakakapansin sa mga ginagawa mo. Ang sakit sa pakiramdam niyan. 'Di ba? Pero paano kung hindi ka ibinaon para kalimutan? Paano kung itinanim ka pala at pinapatubo pa lang ng Diyos sa mga ugat mo sa panahong ito? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi nang ito basta magandang metaphor. Ang mga ugat ay hindi nakikita ng madla. Nasa ilalim sila ng lupa sa dilim. Tulad sa Colossus 2:6-7, no? Yung inihalin tulad tayo sa isang puno. Tama. Yung mga ugat ang nag-aangkla o nagpapatibay sa puno para hindi mabuwal kapag may bagyo. Sila rin yung sumisipsip at nag-iimdak ng nutrisyon para sa panahon ng tagtuyot. Kaya pala kapag mabilis lumaki ang puno nang walang ugat, madaling bumagsak. Ayon, ipinapaliwanag ng text na ang tunay na pagbabago ay nasa ilalim. Ginamit ng author ang salitang Griego sa Romans 12:2 na metamorphoo, kung saan nanggaling ang salitang metamorphosis. Hindi lang siya basta makeover. Hindi siya make-up. Tunad ito ng isang ood na literal na binabago ang kanyang cellular structure para maging paru-paro. Ito ay malalim na panloob na pagbabago. Hindi makeover, kundi metamorphosis. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito pagdating sa praktikal na buhay? Kung gusto nating mag-ugat, paano natin itatayo yung arkitektura ng espiritual na buhay? Ayon sa dokumentong hinimay natin, hindi pwedeng aksidente lang paglago. Mayroon itong inilalatag na 5 pillars o 5 haligi bilang framework. Okay, sige. Himayin natin itong 5 pillars. Sinasabi rito na ang unang haligi ay doktrina. Bakit doktrina? Parang ang boring pakinggan para sa modernong tao? Tunog akademiko siya, oo, pero ipinapaliwanag ng text na ang doktrina ang nagsisilbing kompas ng kaluluwa. Sabi sa Epeso 4:14, kailangan natin ng matibay na kaalaman sa katotohanan para hindi tayo basta-basta tanggayin ng agos ng kultura. Lalo na ngayon na pabago-bago ang uso sa social media every 5 minutes. Eksakto, ang malinaw na doktrina ang nagbibigay sa iyo ng anchor. Tapos ang pangalawang haligi ay disiplina. Ito naman ang literal na naghuhubog ng ating karakter sa araw-araw. Tulad ng ano ba itong disiplina na ito? Kasama rito ang pananalangin, pagninilay sa kasulatan, pagsamba at pag-aayuno o fasting. At hindi lang ito mga ritual. Halimbawa, ang pag-aayuno ay hindi lang hindi pagkain. Paraan ito para i-rewire ang utak at katawan mo. Para sabihin na hindi yung pisikal na pagnanasa ko ang masusunod, kundi kaya kong dumepende sa Diyos. Ayun, nakuha mo. At dito pumapasok ang pangatlong haligi, yung komunidad. Kasi madalas nating isipin na ang pagiging espiritual ay personal na paglalakbay na pwede nating gawin ng mag-isa sa kwarto natin. Oo, me and God lang daw. 'Di ba? Pero iginigihit ng author na walang lumalago ng mag-isa,
Napakahirap ng komunidad ngayon dahil nasanay na tayo na i-curate ang mga kaibigan natin online. Pag hindi natin gusto ang opinyon, i-block o unfriend agad. Totoo, pero sa tunay na komunidad, napipilitan kang makihalubilo sa mga taong iba ang ugali sa iyo. Diyan nahahasa ang pasensya at pagmamahal mo. Nandyan din ang pangangailangan para sa accountability at mentorship tulad ng ginawa ni Pablo kay Timoteo. Okay, so pang-apat naman ay paglilingkod. At hindi lang ito basta paggawa ng mabuti, no? Hindi. Ang halimbawang ibinigay ng teksto ay ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga disipulo sa Juan 13:15. Sa kultura nila noon, trabaho iyon ng pinakamababang alipin, pero ginawa iyon ng kanilang guro. Isang kumpletong pagbaligtad sa power dynamics ng mundo. Pag may hawak kang kapangyarihan, ginagamit mo yun para maglingkod, hindi para mag-demand. Napakagandang paghimay doon at dyan tayo aabot sa panglimang haligi, ang misyon. Ito yung natural na pag-apaw o pagpaparami ng epekto mo sa ibang tao dahil napuno ka na mula sa unang apat na haligi. Teka, papalitan ko yung karaniwang analohiya na ginagamit natin. Hindi ito parang pag-download ng magkakaibang apps sa phone na pwede mong i-delete yung isa kung ayaw mo na. Paanong hindi, Ap? Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko ng misyon pero i-uninstall ko yung disiplina kasi nahihirapan ako. Hindi ganon. Para itong isang operating system ng computer. Oo nga, tama. Kapag inalis mo ang code para sa disiplina o komunidad, magka-crash ang buong system. Kailangan itong gumana ng sabay-sabay. Sumasang-ayon ako sa analohiyang yan. Interconnected ecosystem siya. At kapag ang operating system na ito ay maayos na gumagana, ipinaliwanag ng author na may magandang mangyayari. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mong maging mabait o mapagpasensya. Lalabas na lang siya kusa. Oo, unti-unting lalabas ng kusa ang tinatawag na bunga ng espiritu sa Galatia 5:22-23. Pag-ibig, kakalakan, kapayapaan. Natural itong sumisibol kapag nananatili ang isang tao na konektado sa pinagmumulan niya. Tulad ng sabi sa Juan 15, na ang sanga ay hindi makakapamunga kung hindi nakakabit sa puno. Napakalinaw na mekanismo. Ngayon, kung nagawa mo na lahat ng iyan, na itanim mo na ang ugat mo, maayos na yung operating system mo, ang susunod na tanong ng nakikinig ay, paano ko ito mapapalaki? Paano ito aabot sa susunod na henerasyon? At ang sagot ng dokumento rito ay medyo nakakagulat dahil hindi ito pabor sa pagpapalaki ng numero o addition, kundi sa tinatawag nitong multiplication o pagpaparami. Ano yung pagkakaiba nun? Pamilyar ang karamihan sa atin sa addition, magdagdag ng miyembro, mag-ipon ng libu-libong followers online. Pero ang multiplication ay yung malalim na paggawa ng disipulo na may kakayahan ding gumawa ng iba pang disipulo. Tulad ng ginawa ni Jesus, di ba? Oo, hindi niya pinili ang madla bilang pangunahing pokus. Namuhunan siya ng malalim sa 12 tao lang. Makikita rin ang ganitong pattern sa 2 Timoteo 2:2. May malinaw na layered progression doon. Pagtuturo, pagkakatiwala, tapos pagpaparami. Alam mo, bilang isang taong nakatira sa modernong panahon, may natural na pagtutulang utak ko dyan eh. Bakit naman? Kasi kadalasan, nasisilaw tayo sa mga taong may milyon-milyong views sa isang viral video. Ang hirap intindihin kung paano ang tahimik na pagtuturo sa isa o dalawang tao ay mas magiging epektibo kesa sa pagsasalita sa harap ng napakaraming tao na madaling maabot ng isang click. Bakit hindi na lang i-broadcast? Sinasagot niyan ng mathematika at ng konsepto ng exponential impact. Kung magbo-broadcast ka at magdadagdag ng 1,000 followers kada araw, malaking numero yon. Pero kung magtuturo ka sa isang tao ng napakalalim sa loob ng isang taon, yung napasahan mo yung karakter, hindi lang impormasyon. Okay, tapos? Tapos naturuan mo siyang gawin din iyon sa isa pang tao sa susunod na taon at tuloy-tuloy ang proseso. Ang exponential growth nito ay lalagpas sa anumang broadcast sa paglipas ng panahon. Abot ito hanggang sa mga henerasyong hindi mo na makikita. Wow! So mas mabagal sa umpisa pero mas malayo ang mararating? Eksakto. Ayon sa worldview ng source na ito, ang pamana ng isang tao ay hindi nasusukat sa kasikatan niya, kundi sa katapatan niya sa paghubog ng iba.
Ito pala ang pinakaubod ng dakilang utos sa Mateo 28:19 na humayo at gumawa ng mga alagad, hindi gumawa ng fans. Ang ganda ng paradigm shift na iyan. No? Kung titingin natin ang tagumpay mula sa lente ng paniniwalang ito, talagang binabago nito ang lahat ng priorities natin. Para lagumin ang ating masinsinang talakayan, pabalik sa'yo na nakikinig, ibinabalik tayo nito sa isang napakahirap na konsepto. Ang tunay na tagumpay ay faithfulness over fame, katapatan kaysa sa kasikatan. Oo, pagpapili na hubugin muna ang panloob na pagkatao bago maghangad ng entablado at impluensya. At malaking hamon ito kasi madaling mag-ipon ng impormasyon o makinig sa podcast na ganito. 'Di ba? Madaling makinig. Pero, ang hayaan ang mga salitang ito na baguhin ang mga desisyon mo bukas ng umaga, ibang usapan na yun. Hindi sapat ang mental na pagsang-ayon lang. The next step is yours. Nasa iyo kung paano mo ito isasabuhay. Pero bago tayo tuluyan maghiwalay, isipin mo ito. Paano kung ang pinakamalaking ambag mo sa mundong ito ay hindi ang mga magagandang bagay na ginawa mo mismo sa ilalim ng spotlight? O, hindi yung mga viral moments mo. Paano kung ito ay isang tao na tahimik mong tinulungan, inalalayan at ginabayan noong walang sinumang naniniwala sa kanya? Isang taong hindi mo man lang inakalang siya pala ang magpapabago ng kasaysayan o ng sarili niyang komunidad. Paano kung ang pinakadakilang tagumpay mo ay nakatago pala sa anino ng tagumpay ng iba? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa masinsinang talakayang ito. Sana ay nabigyan namin kayo ng mga bagong kaisipan na babaunin ninyo. Hanggang sa susunod nating pag-aaral. Paalam! Hanggang sa muli, paalam!